Sa liblib na baryo ng Minuyungan, sa gitna ng matataas na bundok at malalagong kagubatan, naninirahan ang isang mahirap ngunit mabuting dalagita na nagngangalang Amira. Ulila na siya sa ama't ina at sa edad na 15 taong gulang, siya na ang umaako sa responsibilidad na mag-alaga sa kanyang lola Iska, isang matandang babae na bulag at sakitin. Sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid, namumuhay sila sa kakarampot na ani ng mais at mga gulay na itinatanim ni Amira sa kanilang munting bakuran. Mabait si Amira sa lahat ng tao, mapabata, matanda, hayop o halaman. Kilala siya sa baryo bilang anak ng awa dahil sa likas niyang malasakit sa kapwa. Pero hindi lahat ay natutuwa sa kabutihan niya. Lalong-lalo na ang kanyang mga tiya, si Tia Matilda at Tia Rosenda, na parehong naiinggit sa kabutihang loob ni Amira at sa atensyong natatanggap nito sa mga taong bayan. Habang pinupuri si Amira sa kanyang pagsisikap at kabaitan, sila naman ay kinamumuhian dahil sa pagiging mapagmataas at gahaman. Paawa effect lang yan, ani Tia Rosenda habang nagkukuskos ng damit sa ilog. Kung ako yan, matagal ko nang pinaampon niyang bulag na lola niya, abala lang sa buhay. Wala naman siyang ibang ipagmamalaki kundi ang mukha niyang laging malungkot. Para kang nakatingin sa kalapating nalunod. Tugon ni Tia Matilda, sabay tawa na parang pukpok sa batya. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may lihim na ipinagkaloob sa dalagitaang kalikasan. Isang hapon, habang namimitas siya ng damong ligaw para sa pagkain ng kanilang alagang kambing, may narinig siyang kakatuwang tunog mula sa damuhan sa may paanan ng bundok. Isang mahina ngunit kakaibang pagtilaok ng manok. Tiktilaok. Hindi ito basta tilaok ng ordinaryong tandang. Ang tinig ay mahaba, matinis at may tila himig na lungkot at pangungusap. Sinundan ni Amira ang tinig at natagpuan ang isang puting inahing manok na may makintab na balahibo, tila perlas ang mga mata at may bahagyang liwanag na bumabalot sa katawan nito. May sugat ito sa hita, tila nilapa ng asong ligaw. Kaawa-awa ka naman, bulong ni Amira. Lumuhod at dahan-dahang nilapitan ng manok. Hindi ito tumakbo, bagkus ay tumitig lang ito sa kanya. Hinakay ni Amira ang manok pauwi. Ginamot ang sugat gamit ang dahon ng bayabas at langis ng niyog at pinainom ng mainit na sabaw ng luya. Noong gabing yon, habang natutulog si Amira sa tabi ng manok, napanaginipan niya ang isang babae na may balahibong puti at mata ng ibon. Salamat Amira, wika ng babae sa panaginip. Ako'y si Alitaptap, isang nilalang ng gubat at tagapangalaga ng kayamanang lihim. Dahil sa kabutihan mong puso, bibigyan kita ng biyaya na tanging malilinis lamang ang karapat-dapat. Pagmulat ni Amira kinabukasan, laking gulat niya nang makita ang manok na tila mas malusog at mas makinang ang balahibo. Nang dumumi ito, sa ilalim ng puwit nito ay isang maliit ngunit makinang na piraso ng ginto ang nalaglag. Ha? Ginto to? Sambit ni Amira, hindi makapaniwala. Lumipas ang mga araw at linggo, tuwing nangingitlog o dumudumi ang inahing manok, palaging may kasamang maliit na piraso ng purong ginto. Sa unay inilihim ito ni Amira at itinabi lamang ang mga natagpuang ginto. Ngunit kalaunan, napansin ng kanyang mga tiya na tila gumanda ang buhay ni Amira. May bago siyang damit, may bigas na sa palayok, at hindi na siya mukhang gutom gaya ng dati. Abat parang biglang yumaman yung batang ulila. Singhal ni Tia Matilda. May sikreto yon. At dito na nagsimula ang pag-uusig. Nagsimula ang usisero ang mga kapitbahay. Lalong lumala ang inggit ng kanyang mga tiya. Hanggang sa isang gabi, sinundan nila si Amira at nadiskubring may kakaibang manok siya sa kulungan. Ang manok na nagbibigay ng ginto. Hindi yan basta manok. Engkanto yan, bulalas ni Tia Rosenda. At yang batang yan,
kailangang pagpiyastahan sa hukuman ng baryo. Ngunit bago sila makalapit para agawin ang manok, biglang may lumitaw na lalaking matangkad, balbasin at may dalang baston na may ukit ng araw at buwan. Siya si Katasyo, isang tahimik na matandang albularyo na bihira lumabas ng kanyang kubo sa tuktok ng bundok. Hindi niyo siya dapat galawin, mariing sambit ni Katasyo. Ang batang ito'y kinalulugdan ng mga nilalang ng kagubatan. Sakaling may sino mang manakit o magnakaw sa kanya, ang sumpa ng kalikasan ay babagsak sa kanya. Hindi nakasagot ang mga tiya ni Amira. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga ngiti ay may matinding galit at inggit na nagsisimulang kumulo. Hindi sila titigil, kahit pa may engkanto, kahit pa may albularyo. At sa gabing yon, may puwersang madilim na nagsimulang gumalaw sa paligid ng kubo ni Amira. Isang itim na anino na sumasabay sa hangin at naniniktik sa dilim. Kinabukasan, maaga pa lamang ay abala na si Amira sa paglalampaso ng sahig ng kanilang kubo. Ang inahing manok na pinangalanan niyang Liway ay payapang nakadapo sa kanyang tabi, tila isang bantay na anghel. Sa tuwing tititigan ni Amira si Liway, pakiramdam niya'y hindi lang ito hayop kundi isang nilalang na nakakaintindi ng damdamin, ng lungkot at ng galak. Ngunit sa likod ng mapayapang araw, may mga matang patuloy na nagmamatyag mula sa kadiliman. Sa silong ng bahay ni Tia Matilda, nakatambay ang isang lalaking payat. May maitim na balat at mga matang sing-itim ng uling. Siya si Igme, ang anak ng isang manggagaway sa kabilang baryo. Kaibigan ni Tia Matilda at ang tinatawag nilang huling alas. Alam mo na ang dapat mong gawin, Igme. Bulong ni Matilda habang inaabot ang pulseras na may anting-anting. Kunin mo ang manok. Gamitin mo yang kagamitang bigay sa iyo ng nanay mong mambabarang. Madali lang yan, sabay ngisi ni Igme. Walang engkantong hindi ko kayang paluhurin. Ngunit hindi alam ni Igme na ang manok ay hindi basta engkanto. Si Liway ay bantay ng gubat ng Kalinawan, isang sagradong lugar na hindi matutunton ng mga sakim. Ang ginto na inilalabas niya ay hindi simpleng kayamanan, kundi biyayang kalakipang pananagutan, isang pagsubok sa puso ng taong pinagkakalooban. Samantala, sa kubo ni na Amira, dinalaw sila ni Katasyo. May dala siyang mga halamang gamot para sa Lola Iska at isa ring anting-anting na yari sa buto ng tandang. Amira, aniya, ang manok mong si Liway ay hindi basta regalo, siya ay tagapagbantay. At sa oras na magambala ang kanyang misyon, magwawala ang balanse ng lugar na ito. Hindi ko po siya pababayaan, sagot ni Amira. Alam kong para siyang bahagi ng buhay ko. Parang siya ang kapalit ng lahat ng nawala sa akin. Tahimik na tumango si Katasyo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na garapon ng pulbos. Ito'y abo ng puting tamaraw. Ihagis mo sa paligid ng bahay tuwing gabi. Kung may masamang nilalang na lalapit, susunugin sila ng alingas-ngas ng espiritu. Gabi ng mismong araw na iyon, sinimulan ni Igme ang kanyang plano. Bitbit ang bote ng itim na langis at isang panabong na maitali sa binti. Dahan-dahan siyang sumingit sa bakuran ni na Amira. Ngunit bago pa siya makalapit sa kulungan ni Liway, biglang bumangon ang hangin. Malamig, matalim, at may kasamang bulong ng libong tinig. Tigil ka, hindi ka karapat-dapat. Nanginig si Igme. Sinubukang ihagis ang langis ngunit biglang sumiklab ang mga pulbos ni Katasyo sa paligid. Isang apoy na asul ang lumitaw sa hangin at sa isang kisap mata ay natilapon siya palayo, pabagsak sa kanal ng niyog. Nagdugo ang kanyang noo at mula sa kanyang likod, lumitaw ang isang aninong may hugis manok, subalit may pakpak na parang ng ahas at mata ng tao. Tandaan mo, Igme, bulong ng anino. Ang ginto ay para sa may pusong ginto. Ang pusong itim ay susunugin ng sariling kasakiman.
Kinabukasan, kumalat ang balita. Nakitang sugatan si Igme sa may damuhan, wala sa ulirat, at bulong ng mga salitang hindi maintindihan. Sabi ng matatanda, sinaniban siya. Sabi naman ng mga kabataan, nabangungot. Ngunit ang alam ni Tia Matilda, ito ay kabiguan, at ang matinding galit sa puso niya ay nag-ugat ng mas matindi pang balak. Habang si Amira naman ay walang kaalam-alam na ang mga tao sa paligid niya ay unti-unting nagbabago ang tingin sa kanya. Mula sa paghanga, papunta sa pagdududa, hindi lahat ay kayang tanggapin ang biglang pag-angat ng isang katulad niya. At sa lilim ng kasinungalingan, may mga bulong ng sabwatan na nagsisimula. Bakit siya lang ang may biyaya? Baka may pinasok siyang kasunduan. O baka alagad ng dilim ang batang yan. At habang lumilipas ang mga araw, may paparating na panganib, hindi lang mula sa mga tao, kundi mula sa mga nilalang na matagal nang nakasilip sa biyayang taglay ni Liway. Sapagkat ang gintong ipot ay hindi lang yaman ng lupa, kundi pinto sa kapangyarihang ikinakatakot ng mga nilalang sa ilalim ng mundo. Hindi na muling bumalik si Igme sa kubo ni na Amira, ngunit ang kanyang ginawa ay iniwang bakas sa hangin. Mula nang maganap ang insidente, madalas makaramdam si Amira ng biglang pagkakakilabot. Mga saglit na tila may matang nakatitig sa kanya mula sa kakahuyan, o kaya'y may malamig na hanging dumadampi sa batok niya kahit walang ihip ng hangin. Ngunit mas higit sa lahat, ang mga panaginip niya ang naging mas kakaiba. Sa kanyang panaginip, palaging may isang babae, nakaputing saya, may mahaba at kulay gintong buhok, nakatayo sa ilalim ng isang punong molave na puno ng ginintuang bulaklak. Lagi nitong sinasabi, Amira, ang liwanag ay regalo, ngunit ang liwanag ay hindi ligtas. Hindi lahat ng lumalapit ay gustong makinabang, ang iba ay gustong sumira. Pagkatapos ay biglang lumalabas ang isang anino sa likod ng babae. Maitim, walang muka at may hawak na palakol. Sa tuwing hahampasin nito ang babae, siya'y nagigising. Lola, Lola, sabi ni Amira isang umaga habang pinupunasan ng pawis sa noo. May kakaibang panaginip po ako, paulit-ulit. Babaeng may gintong buhok, tapos may aninong gustong pumatay sa kanya. Tahimik si Lola Iska. Pinagmasdan muna niya ang mukha ng apo bago siya nagsalita. Ang panaginip mo, apo, ay alaala. Baka hindi ito basta panaginip lamang, kundi alaala ng isang lumang kasunduan. Anong ibig mong sabihin, Lola? May kasaysayan ang mga taong gaya mo, mga batang may dalisay na puso. Hindi mo man ito alam, pero maaaring ikaw ay isa sa mga tinatawag na bantay diwa, mga inaatasang tagapag-ingat ng mga regalo ng kalikasan, gaya ng manok na iyan. Sa parehong araw, bumisita si Katasyo, hiningal, tila may mabigat na balitang dala. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang papel, isang paanyaya. May piging daw sa malaking bahay ni Doña Felisa, ang mayamang byuda sa kabilang baryo. At imbitado si Amira. Hindi ko naman po kilala si Doña Felisa, sabi ni Amira. Hindi mo kailangan kilalanin siya, ani Katasyo. Pero siya, kilala ka na. At sa paanyayang ito baka merong nakatagong layunin. Mag-ingat ka. Gusto ko pong malaman kung bakit nila ako iniimbita, sagot ni Amira. Hindi ako natatakot. Basta kasama ko si Liway at ang anting-anting niyo, magiging ligtas po ako. Tumango si Katasyo, ngunit sa loob-loob niya'y may kaba. Hindi para kay Amira lang, kundi para sa buong baryo. Sapagkat kung totoo nga ang hinala niyang si Amira ay isang bantay diwa, ibig sabihin ay may ibang nilalang na rin ang gising. Mga nilalang na matagal nang tahimik, ngunit ngayon ay unti-unting gumagalaw muli. Kinagabihan, bago ang araw ng piging, muling nanaginip si Amira. Sa panaginip,
Nakita niyang binuksan ni Liway ang kanyang pakpak at lumitaw mula rito ang isang maliit na pintuan na yari sa kahoy. May ukit na luma, mga mata, puno at araw. Sa likod ng pintuan ay isang silid na puno ng gintong ipot, ngunit sa gitna nito ay may isang gintong itlog, kasing laki ng palad ni Amira. At nang subukan niyang hawakan ang gintong itlog, may biglang tinig sa kanyang likod. Sa sandaling hawakan mo iyan, ang liwanag at dilim ay maghaharap. Sigurado ka bang handa ka? Nagising siyang pawisan at si Liway ay nakatitig lamang sa kanya. Tahimik, ngunit tila may sinasabi ang mga mata. Bago siya matulog muli, lumapit si Amira sa kulungan ni Liway at ibinulong. Kung may laban mang paparating, magkasama tayo. Hindi kita pababayaan. Sa labas ng kubo, sa ilalim ng buwan, may isang pirasong ulap na dumaan. May hugis ng manok na lumilipad. At sa lilim ng gabi, muling lumitaw ang mga matang walang itim, nakasilip mula sa kakahuyan. Hindi pa tapos ang gabi. Ang araw ng piging ay dumating na may kakaibang katahimikan. Ang langit ay bughaw, ngunit tila may nakabitin na panganib sa hangin. Suot ni Amira ang simpleng puting bestidang inabutan sa kanya ni Lola Iska, may bordang bulaklak sa laylayan, at dala ang maliit na telang pulang may borda ng anting-anting na binigay ni Katasyo. Para sa proteksyon, sabi ni Katasyo bago siya umalis. Ilagay mo sa bulsa ng damit mo, sa kaliwa, malapit sa puso. Kasama si Liway sa loob ng itim na sisidlang yari sa banig na isinakay sa kariton. Naglakad si Amira papunta sa kabilang baryo kung saan naroon ang mansyon ni Doña Felisa, isang lumang bahay na bato na tinatawag ng mga matatanda bilang bahay ng limot. Ang mansyon. Pagdating niya sa mansyon, bumungad sa kanya ang malalaking pinto na may ukit ng ahas, araw at bituin. Maraming panauhin, mga nakabihis, tila mayayaman. Ngunit nang siya'y pumasok, agad siyang napansin. Siya iyon, bulong ng ilang babae sa gilid. Ang dalagitang may manok na nag-iipon ng ginto. Tiningnan siya ni Doña Felisa. Matangkad, maputi ang buhok, ngunit matalas ang mga mata. Lumapit ito at ngumiti. Amira, anak, ikaw pala. Salamat at tinanggap mo ang paanyaya ko, sabi nito, kasabay ng paghawak sa kanyang balikat. Ramdam ni Amira ang lamig ng kamay ng Donya. Parang wala itong dugo. Salamat po sa paanyaya, Doña Felisa, sagot ni Amira. Hindi ko po alam kung bakit ako niyaya. Ngumiti lang ang Donya, ngunit ang mga mata nito'y walang buhay. Ang lihim ng mga mata. Habang abala ang mga panauhin sa pagkain at inuman, may isang lalaking matandang tagasilbi na lumapit kay Amira. May puting buhok, kuba, at may maliit na tattoo sa batok, isang tandang na lumilipad sa gitna ng araw. Bantay ka, hindi ba? Pabulong nitong sabi. Ang bahay na ito, may nagkukubling sigaw sa ilalim. Naririnig mo ba, Hija? Nagulat si Amira. Ano pong ibig niyong sabihin? Kung marunong kang makinig, hindi sa tenga kundi sa puso, maririnig mo ang pag-iyak ng mga espiritong nakakulong at isa ka sa mga susi. Ngunit bago pa makapagtanong si Amira, agad siyang tinawag ni Doña Felisa. Ang alok. Sa gitna ng piging, pinatayo si Amira sa harapan ng lahat. Ito si Amira, wika ng Donya. Ang batang pinagpala, may manok na nanganganak ng ginto, isang biyaya. At sa harap ng lahat, iniaalok ko sa kanya ang pagkakataong maging anak-anakan ko. Kung siya'y papayag, ibibigay ko sa kanya ang kalahati ng aking kayamanan. Isang kasunduan, isang pagpapala. Nabigla si Amira. Tahimik ang buong silid. Tinatanggap mo ba, iha? Ang sagot ng dugo. Ngunit bago siya makasagot, biglang sumiklab ang isa sa mga ilawan sa sulok ng silid. Sumabog ito at naging apoy na kulay lila. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na alkitran. At mula sa sisidlang banig, biglang lumipad si Liway, ang inahing manok.
at tumilaok ng ubod lakas. Ang kanyang tinig ay tila kampanang kumakalampag sa espiritu. Sa kisap mata, tila natulala ang mga panauhin. Isa-isa silang napatingin kay Liway at sa isang iglap nakita ni Amira ang totoo. Ang ilan sa mga panauhin ay may mga mata ng itim na walang puti, balat na parang balat kalabaw, at kuko na tila matutulis. Mga nilalang na hindi tao. Napaatras si Amira, ngunit may tinig na muling lumitaw sa kanyang isip. Huwag kang matakot, ang liwanag ay nasa loob mo. Hinugot niya ang pulang tela sa kanyang bulsa, ang anting-anting. Kumikislap ito ngayon sa kamay niya. Pagpapasya. Hindi ko po tinatanggap ang alok, mariing sabi ni Amira, kahit nanginginig ang tuhod. Hindi ako mapapalitan ng kayamanan. Hindi ako mapapabili ng ginto. May misyon ako. Lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Ang kortina'y nagliyab. Tumayo si Doña Felisa at ang anyo nito'y nagbago. Ang buhok ay naging parang apoy. Ang mga mata ay naging pula. Pagmamalaki mo yan, batang iyan? Sigaw nito. Ako ang tagapag-ingat ng yaman ng ilalim, at ikaw ang nakatalang sumira ng balanse. Ngunit bago pa siya makalapit kay Amira, biglang tumalon si Liway sa harap niya. Nagliwanag ang pakpak at nagpakawala ng matinding liwanag na parang araw. Napaatras si Doña Felisa, napasigaw, at sa sumunod na iglap bumalot ang dilim sa buong bahay. Pagdilat ni Amira, nasa labas na siya ng mansyon. Nasa tabi niya si Liway, tahimik, tila pagod. Sa loob ng bahay, wala na ang mga panauhin. Wala na si Doña Felisa. Isang bahay na lamang na tila abandonado, wasak at puno ng abo. At sa harap ng mansyon, nakita niya muli ang matandang tagasilbi. Bumalik ang liwanag sa tagapag-ingat, pero hindi pa tapos ang digmaan, bata. Ang unang pagsubok mo pa lamang ito. Maghanda ka, may darating pa. At siya ay naglaho. Sa isip ni Amira, iisa lang ang sigurado. Hindi lahat ng may ngiti ay may mabuting hangarin, at hindi lahat ng ginto ay kayamanang dapat angkinin. Pagka-uwi ni Amira mula sa mahiwagang piging, halos hindi siya makapaniwala sa mga nasaksihan. Ang mansyon ni Doña Felisa, na dati kinatatakutan lang sa kwento ng matatanda, ay tunay palang pugad ng mga nilalang sa dilim. Mula sa ilalim ng kanyang damit, patuloy ang pag-init ng anting-anting na ibinigay ni Catasio. Tila'y nananatiling gising at alerto. Pagbalik sa tahanan, pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Catasio at ni Lola Iska na parehong nakapwesto sa may pintuan, tila may hinala sa bigat ng hangin. May dala kang hindi lang ala-ala, wika agad ni Catasio. Nararamdaman ng lupa ang yapak mo, Amira. May bakas ng engkanto sa paligid mo. Ano pong ibig sabihin? Tanong ni Amira. Ang bahay ni Doña Felisa ay taguan ng mga nilalang na ang layunin ay hindi lamang ginto, kundi ang pagbukas ng daan sa ilalim. Isang lagusan patungo sa mundo ng mga nilimot. At ikaw, dahil sa liway, ay naging sagabal nila. Tumingin si Lola Iska kay Amira, hawak ang kanyang lumang rosaryo na gawa sa kahoy ng balite. Ngayong nakita ka na nila, hindi ka natitigilan. Ang pagbabadya ng gabi. Kinagabihan, habang naghahapunan sina Amira, Liway, Catasio at Lola Iska, biglang namatay ang ilaw ng gasera. Ang apoy ay tila hinigop ng malamig na hangin. Tumahimik ang paligid. Wala ang karaniwang huni ng kuliglig. Tila ay may humawak sa mismong paligid ng bahay. Kinuha agad ni Catasio ang isang palayok at sinindihan ang insenso ng alagaw. Kumalat ang amoy na mabango ngunit mapait. Sa labas, nagsimula ang pagkaluskos. Tila may mga paa sa bubong, sa ilalim ng bahay, sa bintana. Hindi sila tao, bulong ni Catasio. Mga bantay, mga tagasunod ni Felisa, mga nilalang na may katawang hayop pero isip ng tao, nag-aabang.
kinuha ni Lola Iska ang isang puting itlog at binasag ito sa harap ng altar. Kung sino ka man, umalis ka sa lugar na ito. Hindi ka pinapapasok dito. Ang unang paglusob, biglang lumipad ang bintana. Isang anino ang bumaon sa pader. Mabilis, mabigat, amoy lupa at asupre. Si Amira ay napaatras habang si Liway ay tumilaok ng malakas. Sa bawat tilaok nito, tila nabubuwal sa sakit ang mga nilalang sa paligid. Isang nilalang na parang aso na may ulo ng baboy ang sumugod sa pintuan. Ngunit bago ito makalapit, lumabas si Katasyo, suot ang kanyang kupas na barong at may hawak na baston na may ukit ng araw. Sa ngalan ng liwanag, ako ang nagbabantay. Itinapat niya ang baston sa nilalang at biglang lumabas ang sinag na tila mula sa araw. Napasigaw ang nilalang at naging abo sa isang iglap. "Amira! Dalhin mo si Liway sa likod! May palatandaan akong inilagay sa ilalim ng puno ng mangga. Doon kayo ligtas!" Sigaw ni Katasyo. Ang tagpo sa puno ng mangga. Habang patakbo si Amira papunta sa likod bahay, nakita niya ang isang bilog sa lupa na gawa sa asin, dahon ng alagaw at sinag ng buwan. Pinapasok niya si Liway sa loob ng bilog at siya'y umupo sa gitna nito. Doon muling tumilaok si Liway. Hindi ito basta tilaok, kundi tila panawagan. At doon niya nakita ang mga mata sa dilim, hindi bababa sa 10 pares ng mata, nag-aabang sa labas ng bilog, ngunit hindi sila makapasok. Hindi sila makatawid, bulong ni Amira. Pinoprotektahan kami ng liwanag. Ngunit isang mata ang kakaiba. Pula, lumulutang, mas malalim ang titig. Isa sa mga tagapamahala. Tinititigan si Amira na parabang sinasabi, "Hindi pa tapos. Hindi ito ang huling gabi." Pagkatapos ng laban, pagputok ng araw, isa-isang naglaho ang mga anino sa paligid. Bumalik ang liwanag, ang huni ng kuliglig at ang katahimikan ng probinsya. Ngunit sa lupa, nakita nila ang mga bakas, hindi ng tao, kundi ng mga nilalang na kalahating hayop, kalahating engkanto. May mga piraso ng balahibo, nasunog na kuko at abo sa paligid ng bahay. Lumapit si Katasyo kay Amira, hawak ang baston na ngayon ay basag ang dulo. "Ang paglalakbay mo ay nagsimula na talaga, iha. Pinili ka ng liwanag at pinili ka rin ng kadiliman. Pero hindi ka nag-iisa. Ako'y kasama mo. Si Liway, siya ang gabay mo. At ang puso mong busilak, iyon ang tunay mong anting-anting." Sa malayo, sa loob ng guho ng mansyon, may tinig na bumubulong sa isang nilalang na nagtatago sa anino. Si Amira ay hindi lang tagapangalaga ng gintong ipot. Siya ang selyo, ang susi sa pagbukas o pagsira ng daan. Makalipas ang ilang araw matapos ang gabing nilusob sila ng mga nilalang ni Doña Felisa, muling bumalik ang tila katahimikan sa paligid. Ngunit sa ilalim ng pag-ulan at malamig na simoy ng hangin, naroon pa rin ang pakiramdam ni Amira na may mga matang sumusubaybay sa kanya. Hindi na ordinaryo ang kanyang mga araw. Ang simpleng pagbuhat ng tubig, pag-aalaga kay Liway at pagtulong sa lupa ay tila may kasamang pagbabantay at panalangin. Ang kanyang paligid ay puno na ng mga palatandaan, asin sa may pintuan, bawang sa bintana at mga dahon ng alagaw sa ilalim ng kanyang kama. Mga kamag-anak na nagbabalik. Minsan habang nagwawalis si Amira sa bakuran, may dumating na isang tricycle. Bumaba roon ang kanyang tiyang si Aling Remedios at pinsang si Dencio, mga kamag-anak na matagal nang hindi nagpapakita mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. "Amira," bungad ni Aling Remedios, may halong ngiti at lihim na pagtatasa. "Balita ko yumaman ka raw. May manok kang nangingitlog ng ginto." Nanlamig ang batok ni Amira. Hindi niya ito ikinuwento kanino man, kahit sa mga malapit sa kanila. Paano nila nalaman? "Naku, chismis lang po yon," pag-iwas niya. "Liway lang to, inahing manok, pero mahalaga siya sa akin."
Ngunit nahuli ni Amira ang mabilis na sulyap ni Dencio sa kulungan ni Liway. Matatalas ang mata, parang may ibang layunin. May ibinubulong kay Aling Remedios habang abala si Amira sa pag-aalok ng kape. Babala ng hangin. Nang gabing iyon, habang nilalambungan ng ulan ang bubong ng kanilang bahay, muling bumisita si Katasyo. Dumating na ang mga tagasunod ng kasakiman. Ani Katasyo habang sinusuri ang bubungan, sabay sundot sa isang butas kung saan may nakapulupot na pulang sinulid. May mga nagsasagawa ng barang, hindi lamang mula sa mga nilalang sa dilim, kundi mula sa mga taong uhaw sa kayamanan mo. Si Tia Remedios? Tanong ni Amira. Oo, matagal na niyang inaasam ang lupaing ito. Ang ginto mo'y naging bulong sa mga tenga ng mga ganid. Anong dapat kong gawin? Tahimik kang magbantay. Ngunit kung may babala ang ulan, huwag mo itong baliwalain. Sa gitna ng panaginip. Sa gabi ring iyon, nanaginip si Amira. Sa kanyang panaginip, siya ay nasa gitna ng isang malawak na ilog na kulay ginto ang tubig. Sa gilid nito ay nakatayo si Doña Felisa, nakasuot ng itim na balabal. Nakakatuwang pinipilit mong ipaglaban ang hindi mo naman kayang panindigan, sabi ng matanda. Ang ginto ay hindi para sa mahihina ang loob. Nagpakita si Liway sa kanyang tabi. Nakasabit sa leeg ang maliit na pendant na hugis itlog. Umikot sa paligid si Doña Felisa at bawat yapak niya ay nagiging abo ang lupa. Pumayag ka na, Amira. Ibigay mo sa akin ang huling itlog. Bibigyan kita ng kapangyarihan na kay tagal nang ipinagkakait sa lahi ninyo. Ngunit tumayo si Amira. Ang pendant ni Liway ay biglang lumiwanag at sa kanyang palad ay lumitaw ang anting-anting ni Katasyo. Tumili si Liway at biglang naglaho ang panaginip. Ang gintong itlog na nawawala. Paggising ni Amira, agad siyang bumaba sa kulungan ni Liway. Laking gulat niya nang makita ang isang itlog na parang ordinaryo. Hindi kuminang. Pero sa likod ng kulungan, may bakas ng putik at isang punit na tela. Hindi ito aksidente. Lihim ni Dencio. Kinagabihan, habang nagtatakip silim, sumunod si Amira kay Dencio na palabas ng baryo. Sa kanyang anino, nakita niya itong lumiko sa masukal na daan patungo sa talahiban, dala ang isang sako. Sumilip siya sa pagitan ng mga damo at doon niya nakita ang pagkakabuyangyang ng sako at sa loob nito'y isang itlog na kulay ginto. Ngunit bago pa siya makalapit, isang matangkad na nilalang ang lumitaw sa anino. May mahabang leeg at mukhang hila ng luha. Kinuha nito ang itlog mula kay Dencio. Bayad sa pangako, wika ng nilalang. At naglaho ito. Paghaharap. Bumalik si Amira sa bahay at hinarap sina Tia Remedios at Dencio kinabukasan. Nasaan ang itlog na ninakaw ninyo? Mariin niyang tanong. Anong sinasabi mo? Wala kaming alam dyan. Sigaw ni Remedios. Ngunit lumapit si Katasyo. Hawak ang isang palayok na naglalaman ng uling at tubig. Isinausaw niya roon ang kanyang hintuturo at iginuhit sa sahig ang isang bilog. Magsinungaling ka at lalabas ang tunay mong anyo. Hindi pa man natatapos ang seremonya, biglang nagwala si Dencio. Ang kanyang muka ay unti-unting nag-iba. Mga ugat sa leeg ay lumitaw at ang kanyang mga mata ay naging pula. Sumigaw siya, "Hindi ako aalis dito nang walang kapalit." Ngunit biglang lumipad si Liway sa harap niya, tumilaok at tumilamsik ang sinag mula sa kanyang mga mata. Napasigaw si Dencio at nawalan ng malay. Pananatiling matatag. Amira, wika ni Katasyo, hindi ito ang huli. Pero pinatunayan mong hindi mo sinusukat ang yaman sa dami ng ginto kundi sa dangal ng puso. Tahimik lang si Amira habang hinahaplos si Liway. Hindi lang pala ginto ang ipon ni Liway, kundi ang lakas ng loob.
Makalipas ang ilang araw mula sa pagbunyag ng pagtataksil ni Tia Remedios at Dencio, bumalik sa dating katahimikan ang bahay ni Amira. Ngunit alam nilang pansamantala lang ito. Ang ginto ni Liway at ang kanyang birtud ay hindi lamang nakakaakit ng mga sakim na kamag-anak, kundi ng mga nilalang na matagal nang nagmamasid mula sa dilim. Panaginip ng itim na gubat. Isang gabi, muling dinalaw si Amira ng isang panaginip, ngunit hindi ito gaya ng dati. Sa kanyang panaginip, siya ay nakatayo sa gitna ng isang kagubatan na balot ng makapal na usok. Ang mga puno ay kulay abo at ang mga dahon ay parang abo na rin, gumuho sa bawat haplos ng hangin. Sa kanyang harapan ay may apoy na kulay asul, sumasayaw, ngunit walang init. Sa likod ng apoy ay nakatayo si Doña Felisa, ngunit iba na ang anyo nito. Ang kanyang katawan ay mistulang yari sa balat ng ahas, at ang kanyang mga mata ay dalawang itim na hukay na walang laman. Alam mo ba kung anong binabantayan mo? Bulong ni Doña Felisa, ang tinig ay parang taghoy ng mga nawawala sa gubat. Ito ay selyo, at ang selyong iyan ay binabantayan ng iyong manok. Liway? Tanong ni Amira, nanginginig. Oo, ang ginintuang itlog ay hindi lamang kayamanan. Isa itong sinaunang kalasag laban sa pagkagising ng itim na gubat, ang tahanan ng mga nilalang bago pa nilikha ang tao. Bakit ako? Kasi isa ka sa mga pinagpala, ngunit hindi ka pa buo. Hanggat hindi mo tinatanggap ang apoy ng pagkatao mo, mananatili kang mahina. Ang lihim ni Inang Tala. Kinabukasan, nagtungo si Amira sa libingan ng kanyang ina. Kasama si Catasio, iniukit niya ang pangalan ni Inang Tala sa isang bagong lapida, kapalit ng lumang kahoy na lapida na niluma ng panahon. Habang naglilinis sila ng paligid, may nahukay silang lumang kahon sa paanan ng puntod. Binuksan ito ni Catasio at doon nila natagpuan ang isang piraso ng tela na may nakaburdang simbolo ng araw at buwan na magkatabi. Simbolo ito ng mga bantay selyo, paliwanag ni Catasio. Ang mga kagaya ni Liway ay hindi ordinaryong nilalang. Sila'y mga tagapangalaga ng balanse, at ang ina mo ay isa sa mga huling kababaihang nagmana ng dugong engkanto mula sa lahi ng Talat Buwan. Engkanto? Bulalas ni Amira. Ang iyong ina ay hindi basta tao, Amira. Ikaw rin. Sa dugo mo dumadaloy ang kakayahang makakita, makarinig, at magbukas ng mga daang isinara ng mga sinaunang panata. Ang panawagan ng bundok silab. Gabi ng kabilugan ng buwan, muli silang pinuntahan ng isang hindi inaasahang panauhin. Isang matandang lalaki na nakasuot ng balabal na kulay uling. Ang kanyang mata ay tila usok, laging gumagalaw, laging mapanuri. Ako si Apo Lamiran, wika nito. Ako ang tagapagbantay ng bundok silab at ako'y naparito sapagkat ang selyo ng ginintuang itlog ay nalaso na ng kasakiman. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Catasio. May bahagi ng dilim na nakalusot at ang daan ay nagbubukas na. Kung hindi agad maisara, magigising ang mga nilalang na isinumpana sa itim na gubat. Kailangan ng isa na may dugong tala upang isagawa ang pagsasara. Pasya ni Amira. Ikaw, Amira, sabi ni Apo Lamiran, ang kailangan. Ngunit hindi ito basta ritual. Kailangan mong harapin ang sarili mong takot, sakripisyo, at tanggapin ang apoy sa iyong loob. Hindi ka na basta bata. Hindi agad nakasagot si Amira. Napatingin siya kay Liway na tila tahimik ngunit alerto. Sa kanyang puso'y may kaba. Hindi siya bayani, hindi siya albularyo, hindi siya engkanto. Isa lang siyang dalagitang minahal ng isang mahiwagang manok. Ngunit alam din niya na kung hindi siya kikilos, mawawala ang lahat ng iniingatan niya. Ang lupa ng kanyang ina, ang katahimikan ng baryo, ang buhay ni Liway. Kaya't tumindig siya, iniangat ang ulo, at sinabi, turuan niyo ako.
simula ng pagsasanay. Kinabukasan, nagtungo sina Amira, Katasyo at Apolamiran sa paanan ng bundok Silab. Doon siya sinimulang sanayin sa tatlong aspeto ng sinaunang karunungan: paningin, panalangin at pagpasok sa aninong daan. Natuto siyang makakita sa likod ng pangitain, makipag-usap sa di nakikitang espiritu, at mag-ukit ng mga panalangin binubuhay ng lahing engkanto. Tuwing gabi, pinapanaginipan niya ang bahagi ng gubat kung saan may nakatali. Isang nilalang na may katawan ng leon, pakpak ng paniki at muka ng babae. Iyan ang gumigising, bulong ni Apolamiran, ang ginang sa pag-iyak. Kapag tuluyang nabuksan ang daan, siya ang unang lalabas. Panibagong banta. Ngunit sa kabilang panig ng baryo, muling nagsasama-sama ang mga kampon ni Doña Felisa. Nabigo man sila noong una, alam nilang humihina ang proteksyon ng selyo. At ngayong bukas na ang unang pinto, wika ng matanda, wala nang makakapigil sa pagbabalik ng aming lahi. Ang mga araw sa paanan ng bundok Silab ay lumipas na puno ng tahimik na pag-aaral at lihim na pagsasanay. Si Amira, na dating tahimik at mapagkumbabang dalagita lamang, ay unti-unting natutong tanggapin ang pamana ng kanyang lahi. Subalit habang siya'y lumalalim sa mundo ng mga engkanto, mas lalo niyang nauunawaan na hindi ito larong pambata. Ito'y digmaan ng mga sinaunang kapangyarihan at siya ay nasa gitna. Ang unang apoy, tumayo ka sa gitna, utos ni Apolamiran isang umaga habang sila'y nasa gitna ng bilog na ukit sa lupa. Ang paligid ay tinabunan ng abo at halaman. Ito ang apoy ng sagradong selyo. Hindi ito sunog na para sa laman, kundi sunog na sumusubok sa loob. Pumikit si Amira. Sa kanyang paligid, umusbong ang asul na apoy. Tahimik ngunit buhay. Naramdaman niya ang init, hindi sa balat kundi sa kanyang dibdib. Parang may binubuksang pinto sa kanyang kalooban. Mga alaala ng kanyang ina, ng mga gabing umiiyak siya sa ilalim ng kumot, ng panahong piniling manahimik kaysa ipaglaban ang karapatan sa lupa. Ngunit habang lumalalim ang apoy, may naramdaman siyang malamig na hangin. Isang nilalang ang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Isang tinig ang pabulong na tumawag. Amira! Napamulat siya. Sa gilid ng bilog ay isang aninong may baling kinitang katawan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ako si Luntian, wika ng nilalang. Tagapangalaga ng pangalawang pintuang selyo. Tinawag ako ng dugo mo. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Amira, habang nararamdaman pa rin ang sigla ng asul na apoy. Ikaw ang pang-apat sa tagapagmana ng tatlong panata. Apoy, panaginip at panahon. Ngunit may panganib na paparating. Ang ginang sa pag-iyak ay hindi na natutulog at ang ginintuang itlog ay malapit ng mawalang bisa. Ang pagkawala ni Liway. Kinabukasan, isang kagulat-gulat na pangyayari ang yumanig sa kanilang payapang lugar. Nagising si Amira sa tilaong umaaling-aw-ngaw mula sa likod bahay. Dali-dali siyang lumabas at bumungad sa kanya ang sirang kulungan at ang kawalan ni Liway. Liway, sigaw niya, halos mawalan ng boses sa kaba. Wala ni isang bakasang manok na engkanto, ngunit may naiwan sa lupa, isang ginintuang balahibo at isang simbolo ng usok na itim, iginuhit sa lupa gamit ang dugo. Sinimulan na nila, sambit ni Katasyo na sumulpot sa tabi niya. Kinuha nila si Liway para sirain ang selyo. Kung tuluyang mawala si Liway, mabubuksan ang pangalawang pinto. Hindi ako papayag! Sigaw ni Amira, nanginginig sa galit. Ang panata ng dugo. Sa paanan ng bundok Silab, muling tinawag ni Amira ang luntian. Turuan mo akong sundan ang mga nilalang ng anino. Sumulpot ang engkantong tagapangalaga mula sa ulap ng alikabok.
Kung tatahakin mo ang daan ng aninong apoy, kailangang itatwa mo ang takot. Kailangan mong tanggapin na ang iyong dugo ay hindi lamang dugong tao, dugo ka ng engkanto ng tagabantay. Isang ritual ang isinagawa. Ikinurbata sa kamay ni Amira ang isang pulang sinulid. At sa gitna ng apoy ay pinahiran siya ng ginintuang abo mula sa selyo ng itlog. Ngayon, wika ni Luntian, handa ka nang pumasok sa daigdig ng guni-gunit aninong gubat. Sa loob ng guni-guni, sumanib ang kaluluwa ni Amira sa katawan ng usok at hangin. Tila siya'y lumilipad, ngunit wala siyang pakiramdam ng katawan. Sa kanyang paningin, lahat ay kulay abo at itim. Ang baryo, ang bundok, at ang mga nilalang ay puro guni-guni lamang. Dito niya nakita si Liway, nakatali sa isang poste ng kahoy, pinalilibutan ng itim na engkanto, at sa kanyang harapan ay ang ginang sa pag-iyak, isang nilalang na may pakpak ng paniki, buhok na abot talampakan, at mata na tila walang hangganan ng pighati. Kapag pumutok ang huling gintong itlog, wika ng ginang, ang ikatlong pinto ay bubukas, at ikaw, Amira, ay magiging daluyan ng aming pagbalik. Ngunit bago siya tuluyang malamon ng dilim, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kawalan. Amira! Tinawag siya ni Katasyo gamit ang sinaunang panalangin. Tuluyan siyang nabalik sa kanyang katawan. Pawis na pawis, nanginginig, ngunit buo. Simula ng paghahanda. Nagsimula na ang taglamig sa baryo. Ang hangin ay parang may dalang kasamang bulong. Ang mga ilaw sa gabi ay madalas kumikislap at ang mga aso ay tahol ng tahol kahit wala namang dumadaan. Sa ilalim ng bahay ni Amira, muling nabuhay ang sigay na selyo. Isang marka sa lupa na tila bumubuga ng liwanag tuwing gabi. Ito ang hudyat, wika ni Apolamiran. May 3 gabi na lang bago tuluyang bumukas ang ikatlong pinto. Kailangan nating iligtas si Liway bago iyon. Paano? Tanong ni Amira. Ikaw ang susundo sa kanya. Ngunit hindi ka mag-isa. May isang huling tagapagbantay na naninirahan sa puno ng takip silim. Isang albularyong bihira ng mabanggit. Siya ang tanging makakatulong sa pagpasok sa puso ng itim na gubat. Sa kasagsagan ng dapit hapon, habang ang araw ay dahan-dahang nilalamon ng mapulang ulap, tumulak si Amira kasama si Katasyo patungong hilagang bahagi ng bundok. Hindi iyon bahagi ng kanilang normal na dinadaanan. Iyon ay isang liblib na kagubatan na tinatawag ng matatanda bilang gubat ng takip silim. Dito raw nananahan ang isang matandang albularyo na minsang nagtangkang isara ang pinto sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga engkanto. Isang hakbang na halos ikamatay niya. Ang pangalan niya ay Manggus. Wika ni Katasyo habang binabaybay nila ang matarik na daan. Noon, siya ang pinakamalakas sa aming mga tagapangalaga. Ngunit isinumpa siya ng ginang sa pag-iyak matapos niyang pigilan ng isang sakripisyo. Bakit siya isinumpa? Tanong ni Amira. Dahil pinili niyang iligtas ang isang batang engkanto na dapat sanay handog. Sa mata ng kadiliman, iyon ay pagtataksil. Ang matandang tagapangalaga. Makalipas ang ilang oras ng tahimik na paglalakad, narating nila ang isang malawak na punong kahoy na tila ba kinain na ng panahon. Mula sa ugat nito ay may lumalabas na usok at sa kanyang mga sanga ay nakasabit ang mga lumang anting-anting, mutya at tuyong dahon. Dito siya, bulong ni Katasyo. Walang ilang sandaling lumipas, isang tinig ang tumawag sa kanila mula sa likuran ng punong kahoy. Anong hinahanap ninyong mga nilalang ng mundo? Isang matandang lalaking kuba ang lumitaw. Puting-puti ang buhok, mahaba ang balbas, at ang kanyang mata ay may iba't ibang kulay. Ang isa ay pula, ang isa ay bughaw. Sa kanyang kamay ay may tungkod na yari sa sungay ng kalabaw at sa kanyang leeg
ay may mutyang kulay itim na tila batong buhay. "Ginoong Mangus," mahinang sambit ni Amira. "Kailangan namin ng tulong ninyo upang makapasok sa loob ng guni-guning gubat." Kinuha nila ang manok na engkanto, si Liway. "Kailangan naming mailigtas siya bago bumukas ang ikatlong pinto." Ang pagsubok ng albularyo. "Marami na akong isinakripisyo para sa giyerang ito," wika ni Mangus habang pinagmamasdan si Amira. "Ngunit matagal ko nang hinihintay ang batang babaeng may gintong selyo sa palad." Itinaas ni Amira ang kanyang kamay. Nagniningning sa gitna ng palad niya ang hugis itlog na simbolo, pumipintig tulad ng puso. Iyan ang palatandaan ng huling tagapangalaga, bulong ng matanda. Ngunit bago niya tuluyang tulungan si Amira, may isang huling pagsubok. "Ilalakbay ko kayo sa loob ng aklat ng apoy," wika ni Mangus. Isa itong sinaunang aklat na nagsasalita sa anyo ng alaala at kasalanan. Kung hindi mo kayang tanggapin ang mga kasalanan ng iyong lahi, kakainin ka ng apoy. Pumikit si Amira. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Siya ay muling nasa kanyang dating baryo, ngunit lahat ay sunog. Ang mga kamag-anak niya, si Tiang Perla, si Tito Ruel, maging ang kanyang pinsang si Liza, ay sumisigaw, nilalamon ng apoy. "Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa amin." Sigaw ni Liza habang unti-unting natutupok ang katawan. Napaatras si Amira, nanginginig, umiiyak. "Hindi ko sinadya. Wala akong masamang balak." Ngunit habang siya'y nananatiling gising sa kanyang kalooban, bigla siyang napalibutan ng liwanag. Mula sa langit ay bumaba si Liway, hindi bilang manok, kundi bilang isang nilalang na engkanto, may mga pakpak at balat na kumikislap sa liwanag. "Amira, kung di mo tanggapin ang anino ng iyong lahi, hindi ka kailanman magiging ilaw ng mundo." Nagpakatatag si Amira. Hinayaan niyang lumapit sa kanya ang mga anino. Yakap niya ang kanilang galit, ang kanilang hinanakit, ngunit hindi siya nagpatalo. Tinanggap niya ang sakit, at sa kanyang puso ay sumiklab ang isang bagong sigla. Pagbukas ng kanyang mga mata, naroon siyang muli sa tabi ni Mangus at Katasyo. "Natapos mo ang pagsubok ng aklat," sambit ni Mangus. "Ngayong gabi, bubuksan natin ang daan patungo sa guni-guning gubat." Ang paghahanda sa huling gabi. Bumalik sila sa bahay ni Amira na may daladalang mga bagong sangkap para sa ritual. Itim na kandila, ugat ng banaba, buntot ng bayawak, at puting bato mula sa ilog ng silab. Gamit ito, bubuoyin nila ang pintuang anino, isang daan ng engkanto na magdadala sa kanila sa puso ng kadiliman kung saan kinukulong si Liway. Ang daang ito'y hindi pwedeng balikan, babala ni Katasyo. "Kapag nagkamali, hindi na tayo makakabalik." Ngunit sa halip na matakot, tumango si Amira. "Kung ito ang kailangan para iligtas si Liway at ang baryo, handa ako." Sa sumunod na gabi, sa harap ng sagradong punso at sa liwanag ng malamlam na buwan, sinimulan nila ang ritual. Sa ngalan ng apoy, dugo at panata, bulong ni Mangus, buksan ang daan sa pagitan ng panaginip at gising. Bumuka ang lupa sa gitna ng bilog na ginuhit nila. Lumabas ang makapal na ulap at mula rito'y lumitaw ang pintuang anino, isang arko na yari sa pilit pinagsama-samang ugat, kaliskis at alikabok ng panahon. Tumayo si Amira sa harapan nito. "At ito ang ating hakbang tungo sa wakas," wika niya. Sa pagkapak ni Amira sa loob ng pintuang anino, parang bumaliktad ang kanyang mundo. Ang paligid ay hindi na baryo, hindi na bundok. Sa halip, isa itong malapanaginip ngunit bangungot na kagubatan, ang guni-guning gubat, isang lugar na may sariling isip. Ang mga punong kahoy ay hubog tao, ang mga dahon ay mata, at ang hangin ay may halakhak ng mga ligaw na kaluluwa. Kasama niya sina Katasyo at Mangus,
Ngunit kahit magkakasama sila, tila't nag-iisa ang bawat isa. Ang gubat ay may kakayahang iligaw kahit ang pinakamatatag na isipan. Huwag kayong hihiwalay sa linya ng liwanag. Babala ni Mang Gus habang bitbit ang kanyang tungkod na may apoy sa dulo. Ito lang ang nagsisigurong hindi tayo lamunin ng ilusyon. Habang naglalakad sila, narinig ni Amira ang bulong ng mga boses, mga pamilyar na tinig. Isa roon ay si Tiyang Perla, humihikbi. Isa pa ay si Liza, sumisigaw ng pagsisisi. Ngunit alam ni Amira na ito'y panlilin lang lamang ng guni-guning gubat. Nandito sila, lahat ng nawawala. Bulong ni Amira. Hindi sila ang inaakala mo, sagot ni Katasyo. Ang gubat na ito'y nilikha upang pagsalaminin ang puso ng sinumang papasok dito. Kailangan mong magpakatatag. Ang puno ng kaluluwa. Sa pinakagitna ng gubat, narating nila ang puno ng kaluluwa, isang dambuhalang punong may libo-libong mata at bunganga sa bawat sanga. Nakatali sa isa sa mga ugat nito si Liway. Ngayoy bumalik sa anyong manok, ngunit nangihina, ang mga balahibo'y kulay abo at ang matay halos wala ng sigla. Liway, sigaw ni Amira, ngunit pinigilan siya ni Mang Gus. Hindi mo siya basta-bastang may lalapit. Ang punong ito ang tagapangalaga ng mga kontrata ng engkanto. Upang mailigtas siya, kailangan mong magsakripisyo. Lumapit ang isang nilalang mula sa lilim ng mga sanga. Isa itong babae, ngunit ang katawan niya ay yari sa salamin. Sa bawat hakbang nito ay may naiiwang imahe, mga pangarap at alaala ni Amira na kumikislap sa hangin. Ako ang gunita, sabi ng babae. Upang makuha ang iyong kaibigan, kailangan mong ibigay ang iyong ginto. Ang puso mong dalisay. Nanlamig si Amira. Ibig mong sabihin, kailangan kong mawala ang mabuting puso ko? Hindi mo kailangang sirain ito, sagot ni Gunita. Ngunit kailangan mong alalahaning ang kabutihan ay hindi pananggalang. Ito ay pasanin. At kung di mo kayang buhatin ang bigat nito, hindi ka kailanman makaliligtas. Ang huling panata. Sa harap ng puno ng kaluluwa, inihanda ni Amira ang kanyang panata. Kinuha niya mula sa kanyang sisidlan ang huling gintong ipot na iniwan ni Liway bago ito makuha. Isinilid niya ito sa gitna ng mga ugat ng puno at sinabing, sa ngalan ng liwanag na hindi piniling maging dilim, sa alaala ng mga inapi, sa kabutihang hindi sinusuklian, ibinibigay ko ang aking panata, hindi upang ako'y makinabang, kundi upang siya'y mailigtas. Pumintig ang lupa. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Gunita. Tanggapin mo ang bigat ng puso mo, Amira. At sa pagbuhat mo nito, matututo kang gamitin ang kabutihan bilang lakas, hindi lamang habag. Biglang lumiwanag ang gintong ipot at sumabog sa liwanag na umabot sa kalangitan ng gubat. Ang mga anino ay napaurong, ang mga mata ng puno ay pumikit, at sa isang malakas na ugong nalagot ang tanikala kay Liway. Nang mahulog ito sa lupa, agad siyang sinalo ni Amira. Amira! Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Liway. Narito pa rin ako. Ang paglabas sa gubat. Bago tuluyang makalabas, hinarang sila ng isang aninong napakalaki. Isang halimaw na yari sa kasakiman. Tinig ni Tiyang Perla, ni Liza, at ni Ruel ang lumalabas mula sa bunganga nito. Amin ang ginto, amin ang kapangyarihan. Ngunit si Amira, hindi na ang dating takot na dalagita. Hawak niya sa isang kamay si Liway, at sa kabilang kamay ay sumiklab ang apoy mula sa kanyang puso. Liwanag na hindi gawa ng engkanto, kundi ng paninindigan. Isang saksak ng liwanag mula sa kanyang palad ang bumiyak sa halimaw. At sa wakas, ang landas palabas ng guni-guning gubat ay bumukas. Pagbabalik.
Sa muling pagbukas ng pintuang anino, bumalik sina Amira, Katasyo, Manggus at Liway sa baryo. Ngunit ang baryo ay hindi na gaya ng dati. Ang mga taong dating puno ng inggit at kasakiman ay tuluyang naglaho sa isang misteryosong pagkatupok. Ang mga natirang mamamayan, mga inosente at bata, ay muling lumapit kay Amira na ngayoy kinikilalang tagapangalaga ng gintong kabutihan. Mula noon, hindi na lang siya dalagita, isa na siyang daluyan ng pag-asa. At si Liway? Muling naging isang engkantong inahin, patuloy na nangingitlog ng gintong kabutihan, hindi para yumaman, kundi upang pagalingin ang sugatang baryo. Wakas,